Yo, what's up sa inyo mga tol? Alright, ngayon lang ulit tayo makakapag-video ng gabi. Hindi na ako ganong nalabas ng gabi kasi yung ano natin, tawag dito, mini driving light natin nagka-problema kasi naglolo ko na naman. So bali na, ewan ko kung sira ba, nag-loose kasi yung kabilang part dito sa left side ko namamatay siya. Yung low kasi nagamit ko sa mini driving light natin is color yellow since mas gamay ko yung kulay na dilaw, lalo na kapag maulan, pag tayo kalsada mas gusto ko dilaw yung gamit ko na ilaw kumpara sa white. Pero yung headlight kasi natin is white na, or naka LED na rin ka tayo, kaya kahit pa paano naman maliwanag. So di natin sure, so baka idadayo na lang natin to ng paggawa sa kung saang shop yung makita natin maganda review. Ang napupusuan ko kay kay Tolpa Wiring, kaya lang bandang Pasig kasi siya, Pasig area yung pinakamalapit dito sa atin. Pero tingnan natin, hindi pa naman sa ngayon kasi hindi naman tayo nagbababiyahe. And as usual, nandito na naman tayo sa malubak naming daan. Lang nag-umoys yung ating salamin. So ito yung problema ng mga nakasalamin, tapos may astigmatism. Medyo challenging yung pagka-drive sa gabi, kaya hindi lang doble ingat, triple ingat pa tayo. Kaya lang, kasama ko lang kayo sa pamimili ko ngayong gabi kasi nakapamili na ako kanina. Tapos bukas lalabas ulit para naman sa itlog, panindang itlog. Nag video na rin ako ngayon kasi wala lang, gusto ko lang itry yung output na na video ng ating camera, kung talagang malinaw ba talaga sa gabi. Talaga na nga, talaga pa. Kung talagang maganda yung kanyang pure video. Yeah. Kaya lang masyadong dikit yung camera natin dun sa ibabaw na clone ng ating phone holder, kasi nakamount siya sa ating Moto na phone holder, version 4 ata to, kasi wala na tayong bracket. So di ko lang sure kung saan makakakita ng bracket, kasi magkakaroon tayo ng problema kapag ginamit natin tong camera dito na nakamount tapos may nakalagay na cellphone. Pag bumiyahe tayo sa malayo, kung mga sa lugar na dito alam, kasi kailangan naman natin ng Waze or Google Map dun Pero pag dito lang, manageable naman, kaya naman. So ganito muna yung natin, mounting ng camera, or nakaharap muna sa akin since di pa tayo nakakabili ng bagong chin mount natin para sa helmet. Trip ko yung yung Hank. Pricey, pero alam ko kasi may warranty yun kay Hank na mismong gumagawa. Ang problema kasi wala akong makita para sa model ng helmet natin. Bali nakano pala tayo, Ryzen CX650. Ang meron lang ako nakitang available is GX700 ba yun, yung bagong model, yung sumunod dito sa nirelease, CX650, tapos yun 700. Hindi naman magkaiba kasi sila ng ng dito, air vent dito sa baba, sa may baba. So ayokong i-risk, ayoko i-try na bumili noon tapos baka kasi mamaya hindi mag-fit or hindi siya fit. Sayang yung pagkakabili natin, medyo pricey, nasa, o di ako nagkakamali nasa 900 ata yan. So papatak tayo nito siguro sa GRX natin, kasi wala na kung ano man ang dumating or kung ano man ang ma-order. At syempre alalay tayo sa takbo kasi tayo daming issue. Naka vertical mount tayo ng Insta360. Nakaka bad trip nga kasi nabili na namin to, yung vertical mount, tapos saka ko lang napansin na meron palang case, ano bang tawag dun, basta parang siya, case na
ang mounting niya is pwedeng vertical, pwedeng horizontal. So maganda siya kasi case protective na rin ng ano natin, protection ng ano natin, ng camera natin. Dagdag protection yung para doon sa kanyang paligid. Kasi 'di ba yung isa is waterproof case. Since di naman natin kailangan yan kasi di pa naman tayo magdadive kung saan saan dyan. Then waterproof na rin to out from the box. Basta ma-make sure lang natin na naka close na maigi yung mga ano nito, mga ports, mga cover nya. So kaya hindi mo natin kailangan ng ganong case. And ayun nga, medyo pricey din tong horizontal na ano nito, parang additional mounting nitong gamit natin, vertical mount. Sayang talaga yung case. Wala nga naman bili natin yan kabibili lang natin nito, di ba? Hindi naman tayo ganon, or wala naman tayong ganong ano, sobrang ano, budget. Hindi naman sa sinasabing walang budget. I mean, sayang kasi bumili ka tapos hindi mo gagamitin, di ba? Kaya so ito muna gagamitin natin. Kasi ng mga nakaraan naka-ano tayo dito sa ating ano, phone holder. Naka horizontal mount siya. Then naka pre-frame kasi ako na medyo hassle lang sa pag-edit since nasa ano, yung sa 360 app. Nire-reframe mo pa. Madali lang naman. Isang click lang naman. Kaya lang kasi medyo mabigat din pagka mag-edit ka, i-export mo pa. Pwede naman ano, pwede mo export yung video mo through Insta360 app. Then gamitan mo ng bago mo nung ano mo, video editor mo, tapos export mo ulit para ma-compress yung ano, ma-compress yung file mo, pero hindi maapektuhan yung ano mo, yung quality ng video mo pag in-upload mo sa mga social media platforms. Kasi sa pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong lang, sa ano 1080p lang yung maximum na ano, resolution sa mga social media platforms. So kung for example nagano ka, export ka sa Insta360 app na ano 4K, tapos in-upload mo, so ano siya, i-compress ni social media platform yung ano mo, file mo. Teka lang, daan muna tayo dito, bili tayo ng pasalubong kay Mrs. Bili lang tayong takoyaki. Alright, diretso na tayo. Baka magtaka sila bakit ang tagal ko. Pagas pa kasi ako Okay. Parang nakakatakot yung mount natin. Medyo nagpa-vibrate siya. Parang maluwag yung ano, yung pagkaka-attach ng magnetic mount dito sa horizontal mount. Nakakatakot. Hindi tayo pwede magmabilis na ito. Alalay lang. Pasko na dito. Malubak pa naman dito. Tapos bulag pa yung ilaw natin. Ngayon kasi ako lumabas para sa tinapay, kasi kung bukas pa gagahol na since kukuha pa nga ng itlog. Pag medyo tinanghali, nauubusan kasi ng tinapay, sayang din yung benta, di ba? Huwag lang malalaglag yung camera natin. Talaga naman. Pero tingin ko safe naman yung mount, yung pagkaka-attach niya, sadyang nagpa-vibrate lang. Kasi hindi naman ito ibebenta, di ba? Hindi naman ito mapupunta sa market kung dito safe. Nakakatakot lang talaga. Ito na, dito tayo sa malubak na part. Wala, bulag talaga ilaw natin. Tama-tama. Tanong pala sa dito mamaya sa Petron kung meron na silang sticker. Tapat sa'yo. Hey! So, nakaraang linggo pa ako nanghihingi, kaya lang wala pa daw sila Sana meron na. Yan. May box pala. Kala ko yung manok.
Ano yan? Gaya ng tinapay. Madudurog kasi pagka walang box eh. Wah, hindi pa matanggal. May sticker na kayo, boss? Dapat sir. Wala pa. Hindi ko pa nagbibigay. Sabi kasi nung nakaraan, nung last week daw dadating eh. Nakaon yan sir. Oo. Kaya sir magkano po? Ano po? Regular, full tank. Regular sir, full tank po. Okay. Sir. Testing lang kung anong kuha sa gabi. Stable naman po. Oh, stable yan. $130 sir. Okay po. Kapag namatay may dalang manok kasi may dala tayong box. Lagayan lang po ng ano, tinapay, wala pong manok. Okay. Thank you. Ganda pa naman ang pangalan ng ano natin. Box Bounty Fresh. Yeah. Ano yung full tank natin? 130. Yung natira pa naman mga isang bar, red line. May isang linggo yan na walwal ang takbo. Ay, walwal ang takbo. Walwal ang silinyator. Yeah. Okay. Pinapay na tayo. Tapang sticker mga tol. Nahiya ako. Tinanong ako ni Kuya kanina kung naka-on daw yung ating camera. Tapos sabi na lang tuloy ako na testing lang ng puka. Doon na, nagte-testing naman talaga. Tapos tinanong niya kung stable nga daw. Oo, stable naman. Ganda yung ano nito. Ganda yung tawag doon, stabilization. Gusto ko lang talaga makita yung ano, magkano kaliwanag yung pure video. Kasi merong area dito na madilim, may area din naman na may mga street light. Pero mas marami yung malubak. Ngayon na ako bumili ng ano, pasalubong kasi out of way na mamaya. Hindi na ako makakarating dito. Gilid-gilid, iwas lubak. So far hindi naman nababago yung angle ng camera natin kahit malubak, since wala ng ano, extra mounting na nakakabit. Kasi nung nakaraan gamit kasi natin yung mga extra na mounting ng ating SJ6 Legend, pero pinampo na natin yung SJ6 Legend natin. So kinuha na nung kumpare natin. So okay. Naantay ko nga din kung kailan siya magsisimula mag video eh. Sabi niya kasi bibili pa daw siya ng ano, SD card. Shoutout sa'yo boy, start ka na. Ano ko yan, yayayain ko yan pagka nagpa-wiring na ako. I mean, oh yan, kung nagpa na tayo, repair natin yung MDL. Kasi nung may mga extra mount pa tayo, okay siya, good siya kahit nakakabit yung cellphone natin yan sa phone holder kasi nga mataas. Problema, pag napadaan tayo sa lubak, humihiga yung camera natin. Nakatakot din kasi ano yun eh, dalawang mount na pinagdugsong kasi magkaiba ng ano, yung ngipin nung ano natin, nung mount magkabilaan siya, nakapihit. So pag kinamit natin, naharap yung camera dito sa side natin. So
So para tumutok sa atin, kailangan pa natin ng isa. Yun, tumaas siya. Nagkaroon siya ng space para doon sa claw nung ano natin, phone holder. Problema naman, nagagalaw yung angle niya kapag ka malubak. Eh baka mamaya kakabago natin, kakaayos ang angle natin, lumuwag, tapos biglang malaglag sa dano. Diba, nakakatakot. Sana may tinapay pa. Sisimula na mag traffic. Takoyaki natin, nalaglag na. Sikip ah. Alright, next stop tayo. Nakukuha natin ang Tasty. Mas mura kasi dito since mura yung hinahanap ng mga customer natin, dito tayo. Dito tayo sa gitna. Yung ating pasalubong na alog na. Alright mga tol, so pauwi na tayo, no? Pabili tayo and kompleto. So oras na yung lakad natin bukas. Konti na lang yung mismong kukunin natin, no? So traffic mga gantong pauwi mostly medyo mabilis-bilis na yung takbuhan natin. Kaya lang ngayon bulag na ilaw natin, tapos medyo kabado pa tayo sa ating mounting ng camera, kaya alalay lang. May natawag sa atin kaya lang di ko masagot kasi connected yung intercom natin dito sa camera. Alright tol, kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat. Then kumusta naman yung kinalabasan ng ating video ngayong gabi? Malinaw ba? Paki-comment na lang dyan sa baba. And kita-kits ulit tayo sa next video. Ride safe!